naubos ng hirap at may materyales lang para sa isang pares na sapatos. Isang gabi, ginupit na niya at inihanda ang mga materyales para gawin sa umaga ang sapatos. Anong laking gulat niya nang mag-isnan niya ang kinaumagahan, nayari na ang mga sapatos at kinhusay pa ng pagkakagawa. Madaling na ipagbili niya ang mga sapatos at nakabili na siya ng materyales para sa 2 pares. Inihanda na ulit niya ang mga gamit para sa kinabukasan. Paggising niya sa umaga, nakita ulit na nayari na ang 2 pares na sapatos. Ganoon naman ang yari na tila may tumutulong sa kanya sa paggawa ng mga sapatos. Kinalaunan, sa tulong ng mahiwagang sapaterong panggabi, gumaling ang buhay ng sapatero. Sino kaya ang mabait na tumutulong sa akin? Tanong niya sa kanyang asawa. Sino nga kaya? Gusto mo, huwag tayong matulog mamaya at tingnan natin kung sino nga siya? Ano kang napati? Ganoon na nga ang ginawa ng mag-asawa, pinagabihan. Nagkupli sila sa likod ng kapal na kortina para makita kung ano ang nangyayari sa gabi. Nang tumugtog ang alas 12, biglang pumasok sa bintanang 2 kalbong duwende. Tuloy-tuloy ito sa mesa at sinimulan agad ang pagtatrabaho. Magkanta-kanta pa at pasayaw-sayaw pa na parang tuwang-tuwa sila sa paggawa. Madali nilang matapos ang mga sapatos at mabilis din silang tumalon sa bintana. Mga duwende pala, sabi ng babae. Kaya, babait nila ano? Oo nga, paano kaya natin sila mapapasalamatan? Ayaw yata nila mapakita sa tao. Hayaan mo, tatahi ko sila ng mga pantalon at baro at iiwan na lang natin sa mesa sa gabi. 2 pares na maliliit na pantalon at 2 pang itaas na pinalik na ng babae para sa matutulong ng duwende. Pinatong nila ito sa mesa pinagabihan at nanghukli ulit sila sa likod ng kusina. Tuwang-tuwa ang maliliit na mga sekretero nang kita ang mga damit. Dahil hulaan nilang para sa kanila yun, sinuot nila ang mga ito at sumayaw-sayaw sa gala. Pagkatapos nilang magawa ang mga sapatos na handang mabilis silang tumalon sa bintana na suot ang mga bagong damit. Buhat doon, hindi na bumalik ang 2 duwende. Ngunit, nagpatuloy namin ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong